Sa banal, sakdal at pinakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Una po nating awitin ang bilang 89 sa atin pong mga imno. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan. Sa dakong silangan ay lilitaw, makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus liwanag di matitigan. Darating ang Panginoon ay maghuhukom. Darating at siya ay maghuhukom. Darating ang Panginoon, si Kristo Jesus, siyang hatol. Sa tunog ng pakakak, mga patay mabubuhay. Haharap sa haring pagsusulitan, ang ganting pala sa lahat ng tao'y ibibigay. Ligaya sa nagtamo ng tagumpay. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Ang krus nating pinasan, piliing maisalungan. Huwag bayaang mawala ng pag-asa. Sa lahat ng Kristiyano ay sinabing mong mapasama. Huwag sa apoy nga walang hanggang dusa. Darating ang Panginoon. Darating at siya ay maghuhukom. Darating
Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesu Kristo. Numero 115 po naman ang susunod nating aawitin. Ako'y hindi dito laging mamamayan. Ang bayan ko'y doon sa kabilang buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglalakbay. Aras ng Diyos na marangal. Hingin ang rally
Huwag po tayong mga pagod sa pagpapatuloy ng ating pagpupuri sa pamamagitan po ng ating mga pag-aawitan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, numero 118 po naman ang huli nating aawitin. Sa pagpari, Tony Jesus, Angeles na sa palibot, nagpupuri, naglilingkod, awit ay nakalulunod sa iglesia'y nakalaan. Gantimpala'y ibibigay ang nagtapat at nagbanal, ang buhay na walang hanggan. Nang una pa ay handa na ang tahanang maligaya, at doon niya ititira mga taong pinili niya. Sa iglesia'y nakalaan, gantimpala'y ibibigay ang nagtapat at nagbanal, ang buhay na walang hanggan. Ang tayo nga ay mamatay, sa libingay mahimlay, tayo'y muling mabubuhay. Si Jesus ang kaalakbay. Sa iglesia'y nakalaan, gantimpala'y ibibigay ang nagtapat at nagbanal, ang buhay na walang hanggan. Ang iglesia ng amang Diyos, siya lamang
buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, hatiin, biyaya, at nilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa kalpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa.
Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Mga minamahal, mga iginagalang po at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Pangunahin na nga po sa atin munang mga sariling mga kaluluwa, sa ating mga kabyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Charity, ang pagliligtas must always begins at home. Ay kinakailangan po na magpapasimula muna sa ating mga sariling tahanan. Yayamang nalalaman natin na ang tahanan ng Diyos ang ating mga pagkatao, ang ating mga kaluluwa, pagkataong loob. Kaya naman, maging ang ating Panginoong Hesukristo, siya mismo nagpatunay, hindi siya naparito kung hindi upang hanapin ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Una po na inayos muna, hinanap, inilagay sa tamang kalalagyan ang kanyang mga tupa sa kanyang bahay, na ang bahay po ng Panginoon Diyos, nang siya po ay magkatawang tao, hindi po yung katedral o mga templo, mga bahay na ginawa ng kamay ng mga tao. Tulad po ng sinasabi sa Hebreo, sa kanya pong 3:6, datapwat si Kristo gaya ng anak. Ang Panginoong Hesukristo nga po, Diyos, lumagay po sa kalagayan bilang isang anak para magbigay sa ating mga tao ng halimbawa. 3:6 ng Hebreo, si Kristo ay gaya ng anak, puno, presidente ng bahay niya. Ano ba ang bahay na tinitirhan ng Panginoon Diyos na nagkatawang tao, na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo? Datapwat si Kristo gaya ng anak. 3:6 ng Hebreo, gaya ng anak, puno, presidente sa bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Kung papaanong sa matandang tipan, ang bahay ng Diyos, yung mga Israelita sa laman, sa huling araw na ito, mga kapatid, tayo po naman nakatawan ng Panginoong Hesukristo, Kolosos 1:18, na siyang iglesia, at ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14, tayo po ang pinakabahay ng Diyos. At ibig nga po ng Diyos, charity begins at home. Ang pagliligtas, magpapasimula muna sa bawat bahay ng Diyos o sa bawat templo ng Diyos, sa bawat anak ng Diyos na nabautismuhan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga tayo ang kinakailangan laging maglilinis ng atin munang mga kaluluwa, at ituturo natin sa ating mga asawa, mga anak, mga manugang at mga apo at kamag-anakan sa laman. At kapag nailagay na natin sa kamay ng Panginoon ang ating buong sangbahayan, at saka naman natin ibabalita, Hebreo 13:16, to do good and to communicate, ang paggawa ng mabuti. Romano 7:12, ang banal, ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti. Ang utos, lilinisin muna natin ang ating mga sarili, ating sariling sambahayan, to do good. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, and to communicate, at ang pamamahayag. Ano ba ibig sabihin ng communicate? Pakikipag-usap.
Paano ba ang pakikipag-usap? Pagsasalita. Paano ba natin iparirinig sa mas marami o sa buong sanglibutan ang mga utos ng Diyos? Mga tagapakinig sa pamamagitan po ng pamamahayag. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, magsisihayo tayo sa sanglibutan. Ang kinakausap ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 3 Gs ng Efeso. Sapagkat ang Iglesia po ang sugong anghel sa huling araw, hindi po yung tao. Wala pong sino man tao pwedeng nakawin ang katungkulang ito, na ito'y ibinigay ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa kanyang mga anak. To do good and to communicate. Hebrew 13:16. Forget not, for to those sacrifices the Lord is well pleased. Sa gayong mga handog, ito po ang handog natin sa Diyos. Ito po ang paglilingkod sa Diyos. Ang iparating natin sa ating mga kapwa-tao, ang banal na katotohanan ito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Iibigin natin ang ating sarili, ang ating kapwa, kung paano ang pagmamahal natin sa sarili natin. Gayon, iibigin natin ang ating mga kapwa-tao sa ganitong utos. Una, utos sa Diyos na ibigin natin siya, buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong buhay, at iibigin natin ang ating kapwa. Kung paanong ibig ko makarating sa langit, gayon din ibabalita ko ang katotohanan ito para ang aking mga kababayan, kapwa-tao, makarating din naman sa langit. Ito ang ibig ng Diyos, ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na po natin ang ating mga puso, ating mga kaluluwa. Tawagin na po natin ang ating mga asawa, mga kabiyak ng puso natin, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, mga kamag-anakan sa laman. Kung na sa loob na tayo ng ating dampang tahanan, kahit na tayo tatatlo, dadalawa o nag-iisa, sa pangalan ni Jesus, iluhod natin ang ating mga tuhod. Magpapasalamat po muna tayo sa Kanya. Filipos 2 Gs ng Filipos. Magsipaghandog muna tayo ng bunga ng ating mga labi at humingi tayo ng gabay. Nasa Huwebes po ng gabing ito'y minsan pa niya tayong turuan, pagkalooban ng mga karunungan sa lalong ikapapayapa po ng ating mga buhay sa araw-araw. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha, kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob, ng iyong mga propeta sa iyong bansang Israel. Ikaw rin po ang tumawag, pinaglingkuran, pinagtapatan ng aming mga magulang, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po kaming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan sa loob po ng aming mga dampang tahanan. Itinitiklop namin ang aming tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming tao sa puso at walang katapusan po namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Sa maraming mga araw, nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Hindi mo po kami ipinahintulot sa biglang kamatayan at mga mabibigat na karamdaman. Sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. Panginoon naming Jesus, bagaman ang ilan po sa amin pinasapitan mo ng sari-saring karamdaman, luha at mga kalumbayan,
nang dahil po sa patuloy na paglago ng katampalasanan at ng mga kahirapan, gayunman ipinagpapasalamat po namin sa iyo. Hindi mo po kami pinabayaan. Dininig mo po ang aming mga samo at ang aming mga panalangin. Patuloy mo po kaming pinagbubuksan ng magagandang pintuan ng kapalaran. Pinakakain mo kami, pinagagaling at pinalalakas. Higit na nga po sa lahat, maraming salamat. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan, ipinaliliwanag sa amin ang iyong kagilagilalas na katotohanan sa aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, nalalaman mo po kung papaanong aming ginugol at ginamit ang bawat araw, ang kagaling at kalakasan na nalalaman naming ipinauutang mo lamang sa amin. Kung kami nagkulang, at hanggang ngayon hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian, Ama, nakikiusap kami sa iyo. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami diligin, pakainin at painumin ng iyong mga banal na aral. Ituring mo po na lamang na mga kabiglaanan, kagipitan, sanhi ng mabibigat na pangangailangan ng iyong mga hamak na mga nilalang, lalo na nga po sa katotohanan ang marami sa amin nasa mga kabataan pa at kamuraan ng puso't isipan, kawalan pa ng mga banal na katotohanan at pagkatakot sa iyo. Ama, kung kami may naging mga bata noong araw, kami naging matitigas ang puso't nagwalang bahala sa paglilingkod sa iyo. Datapot pinagtiisan mo kami, inalalayan, pinatnubayan, hanggang sa tumubo sa aming mga puso ang iyong palatuntunan. Gayon din po ang gawin mo sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Sa Huwebes po ng gabing ito'y patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang kasalanan. Ama, salamat din po sa iyo. Patuloy mo pang binubuhay ang lahat ng aming mga kabiyak, aming mga anak, mga manugang, mga apot, mga kamag-anakan sa laman. Salamat sa iyo at patuloy mo pang dinaragdagan ng buhay, kagaling at kalakasan ang mga anak naming mag-asawa, na katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel. Gayon din po ang aming mga manugang, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Ang lahat ng aming mga apo, si JC, si BJ, JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At isinasamo namin, tanggapin mo rin ang aming pagpapasalamat na maging ang ilan po sa aming mga mahal sa buhay na nawawalay sa amin sapagkat nangingibang bansa at mga bayan upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at Daniel Valencia, ni Shannon at Analira, ni Veyan Guanson, ni Jacob, higit na nga po Ama naming Diyos, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at ni Ador Aquino, ni Ana Lira Venaglia, at si Shannon Gonzales. Ama naming Diyos, lalong-lalo na nga po si Pido at Victoria Malangke, si Rosemary at si Flor, na sila po ay naroroon sa malalayong iba't ibang mga bansa at mga bayan. Ipinakikiusap naming nawa po gayon din ang lahat ng mga kaibigang ibinigay mong binigyan mo ng mga pananampalataya at mga pagkatakot sa iyo. Dalangin po namin makapanatili sila, Panginoon, sa mga pakikinig sa iyong mga banal at dalisay na aral. At sa huling kapanahonan ito'y tipunin mo nawa kaming lahat sa iyong nag-iisang iglesyang binayaran mo po ng iyong sariling dugo at buhay. Sa ikalawang pagparito mo'y masumpungan mo po kaming nagsisipaglingkuran sa iyo at maging karapat dapat kaming lahat na magsipasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, banal sa aming pakikinig sa araw na ito,
Hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Pagalingin mo po ang amin-aming mga karamdaman. Palakasin mo po ang amin-aming mga lupang pangangatawan. Lalo na nga po ang katulad na ng iyong anak, na patuloy na pong tumatanda't nanghihina at nalalamang kung malapit na rin ang araw ng aking pagtulog sa aking libingan. Mahabag ka sana sa kanya, Ama, maging sa aking kabyak na si kapatid na Rosita, sa aking mga kasama sa paglilingkod sa iyo, tulad po ni Prospero, ni Glenda, ni Concepcion, ni Floro, ni Robert at Mercedita, ni Olivia, ni Mirna, ni Rogelio at ni Expectacion. At ipinapanalangin namin, Ama, kumbaga maaari, dagdagan mo pa kami ng maraming mga taon, kagaling at kalakasan, hindi po para gugulin sa kalikuan at kalayawan, kung hindi matunghayan mong ginugugol namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong isip at ng aming mga buong buhay. Aman Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, sa kamay mo po, ipinagtatagubili namin muli ang lahat po ng aming magiging mga kapalaran sa pakikinig namin. Sa pagkasangkapan mo po sa iyong hamak at wala mo pong kakabukabulong halipin, gamitin mo po sanang muli ang kanyang tinig. Kasangkapanin mo po, Panginoon, na nawa magkaroon ng bis at kapangyarihan kung dumating sa amin ang kanyang tinig. Masampalataya na naming ikaw nga ang Panginoong Hesus na sa amin nagsasalita, na tumatawag sa aming lahat. Ikaw ang aming Panginoong Hesukristo, na kung kami pong lahat, na kung kami po ay maging tulad sa mga maaamong tupa na tatanggap sa iyo at maglilingkod sa iyo, sa ikalawang pagparito mo po'y magiging mapapalad kaming mga lalaki at mga babaeng makapapasok doon sa ipinangangako mo pong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo, na nawa mo nawang ibasbas at ibendisyon at ipagpala sa aming lahat. Hinihiling po namin ang buong kapakumbabaan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, sa Huwebes po ng gabing ito, na ngayon po ay Agosto 28, 2014, inaanyayahan po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Natawagin na natin ang ating buong sangbahayan at ihanda na po natin ang ating mga pakikinig, ang ating puso at mga kalooban, lalong-lalo na nga po ang ating mga banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating aklat. Sa unang aklat po ni Apostol Juan, sa kanyang kapitulo 4 at bersikulo 4, babasahin ko po ang ating pinakapaksa sa gabing ito. Kayo ay sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siya na nasa inyo kaysa sa nasa sanglibutan. Dito po sa paksa natin sa gabing ito, meron pong ipinakikilalang grupo ng mga tao. Kayo, ika. Hindi po ito patungkol sa lahat. Kayo ay sa Diyos. Ito pong mga taong ito, sila yung nakatitiyak na sila ay sa Diyos. Inyo, ika, na dinaig sila. Meron pong tinutukoy na iba namang grupo ng mga tao na dinaig ika nitong mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sapagkat ang nasa inyo o mga anak ng Diyos lalong dakila kaysa sa mga grupo ng mga tao na nasa sanglibutan. Napakaganda po ng ating pag-aaral at ito po ay mahiwaga. Kaya nga po ito ay niloob ng Panginoong Hesukristo na ibangon sa atin sa Huwebes po ng gabing ito
para makuha natin ang pinakaaral at tayo po ay magkaroon ng kaalaman kung papaano din naman tayo ay makakabilang doon sa tinatawag na grupo ng mga tao na nasa Diyos. At alam natin kapag nasa Diyos ang ating mga pagkatao, kaluluwa, nakakatiyak tayo ng kaligtasan. Kaya nga po tayo merong banal na kasulatan, kaya nga po tayo merong tinatawag na relihiyon na kinaaaniban ang bawat isa sa atin dahil ibig nating makarating sa langit. Sa lalo pong ikaliliwanag, kanino at sino-sino po baga naman ang pinatutungkulan ng ating paksa sa Huwebes po ng gabing ito? Kanino o sino itong kayo ay sa Diyos? Kahit na po nang ito ay basahin natin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan sa King James Version, you are of God. Kayo ay sa Diyos. Little children, mga mumunting mga bata, and have overcome them, at inyong napaglabanan sila. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Sapagkat mas makapangyarihan, mas dakila siya. Meron pong tinutukoy na siya na nasa inyo kaysa siya than he that is in the world, kaysa sa kanya na nasa sanglibutan. Sa makatwid, wala po halos pagkakaiba. Ngayon, ang unang tanong, sino nga po baga ang pinatutungkulan na sila ika ay sa Diyos? Lahat ba ng tao? Dito po, aminin natin ang katotohanan, ito ba ay para sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng iglesia, sa lahat ng tinatawag na organisasyon na kinikilala ng bawat tao na naglilingkod sa Diyos? Mga kapatid at mga magulang, para wag tayong maligaw, buksan natin ang gumawa ng mga talatang ito na walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagkasangkapan kay Apostol Juan. Buksan po natin ang unang aklat na muli ni Apostol Juan. Itaas po natin ang pagbasa 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sino po ang pinatutungkulan nitong ating paksa? Kayo ay sa Diyos. Sino yung mga tao na nasa Diyos? Ang sagot po sa atin ni Apostol Juan ay maliwanag. Ang kinakausap po niya dito, mga minamahal. Makatwid, 4:1, unang 1, ito'y patungkol sa mga minamahal ng mga apostol na kamuka ni Apostol Juan. Bakit po? Pinagbibilinan niya. Binibigyan niya ng tinatawag na pagpapaalaala. Na huwag maniniwala sa bawat espiritu. Kapag binabanggit po yung salitang espiritu, alam natin kung ano ang espiritong tinutukoy. Ang wika ng Panginoon sa 63, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Sa 63 ng San Juan, ang sinasalita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, pawang espiritu at pawang buhay. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat mga pangangaral na ang akala ng tao'y galing sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Marami nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. At sa Mateo 24:5, ito ang
ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo, unang-unang palatandaan, bago dumating ang ikalawang pagparito, marami munang magsisiparito sa atin sa huling araw, mangangaral ng ako ang Kristo, kami ang Kristo, nasa amin ang Kristo, ililigaw nilang marami. Kumbaga maaari pati kayo ng mga hinirang. Sa mga tuwid, ito yung mga taong nasa Diyos, nakakatiyak. Hindi po ito para sa lahat ng relihiyon. Hindi po pwede, lalo na nga rin sa mga, halimbawa, iba't ibang relihiyon na meron silang ibang Diyos. Merong mga relihiyon ni Buddha, merong mga relihiyon ni Confucius, merong relihiyon ng kung ano-anong mga Diyos-Diyosan at mga larawan, maging ang simbahang kinagisnan. Ang daming Diyos niyan. At ang mga itinuturot mga aral nila, ayon kay Pablo, Tito 1:14, katha ng mga Hudyo, utos aral ng mga tao, at gayon din po ang isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang Timoteo, Kapitulo 4, 1 hanggang 4, mga utos at aral ng mga demonyo. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa makatwid, itong mga nakay nasa Diyos, itong mga nasa Diyos, kayo'y nasa Diyos, hindi po ito nakikinig o tumatanggap ng iba't ibang mga aral, maliban po sa mga tunay na mga aral ng Panginoong Hesukristo. Papaano po natin makikilala naman ang mga bulaang propeta o bulaang mga relihiyon? Si San Juan din po ang magpapaliwanag sa kanyang unang aklat din po, Kapitulo 4 at versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos o ang salita ng Diyos. Ang bawat Espiritu na nagpapahayag na si Hesukristo ay naparito, na nasa laman ay sa Diyos. Sino po baga? Paano makikilala yung mga nasa ating Panginoon Diyos? Yung mga tao, ang wika, na nagpapahayag. Ibig sabihin ng nagpapahayag, nangangaral. Bakit nangangaral? Nagpapahayag, nangangaral sapagkat sumasampalataya na si Kristo na parito na nasa laman. Ito ang nasa Diyos. Ito ang ikakikilala, mga kapatid, sa tinatawag na mga tao na nasa Diyos, na nagpapakilalang ang Panginoong Hesukristo ay nasa laman. Sa makatwid baga, paano ipinakikilala ng Biblia ang mga nasa laman? Si Juan din po, Apostol Juan, sa kanyang aklat, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4 at 14, nang pasimula ay ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, nasa Kanya ang buhay ang ilaw ng sanglibutan, ang lahat ng mga bagay ginawa niya, nitong berbo, na ang wika ng Biblia, mga magulang at mga kapatid, kinaroroonan ng buhay. Siyang gumawa ng lahat ng mga bagay. Ano ang ginawa ng berbo na Diyos? 1:14 ng Juan, nagkatawang tao ang berbo. Sa makatwid, kung makikilala ninyo kung sino ang nasa Diyos, sila po ang grupo ng mga tao, mga kapatid, na nagpapahayag, sumasampalataya at kumikilala na ang Kristo ay naparito sa laman. Bakit tinatawag na laman? Nagkatawan tao. Ano po ang ibig sabihin nito? Si Kristo po ay hindi laman. Sapagkat sa 1:14 ng San Juan din, ang wika ni Apostol Pablo o ni Apostol Juan, nagkatawan tao ang berbo. Nagkatawan tao ang Diyos. Ang ibig lang sabihin, sapagkat kung ang isang tao ay tao na, hindi na sasabihin nagkatawan tao pa si Kristo. Kung si Kristo'y taon-tao, hindi na kailangang sabihin pa ni Apostol Juan, nagkatawan tao si Kristo. Pwede pa bang magkatawan tao ang tao na? Katulad ni kapatid na si Rilo, 1 Timoteo 2:7, 1 Timoteo 2:7, 1 Timoteo 2:8, 1 Timoteo 2:9, 1 Timoteo 2:10, 1 Timoteo 2:11, 1 Timoteo 2:12, 1 Timoteo 2:13, 1 Timoteo 2:14, 1 Timoteo 2:15, 1 Timoteo 2:16, 1 Timoteo 2:17, 1 Timoteo 2:18, 1 Timoteo 2:19, 1 Timoteo 2:20, 1 Timoteo 2:21, 1 Timoteo 2:22, 1 Timoteo 2:23, 1 Timoteo 2:24, 1 Timoteo 2:25, 1 Timoteo 2:26, 1 Timoteo 2:27, 1 Timoteo 2:28, 1 Timoteo 2:29, 1 Timoteo 2:30, 1 Timoteo 2:31, 1 Timoteo 2:32, 1 Timoteo 2:33, 1 Timoteo 2:34, 1 Tim
Sasabihin ko ba sa inyong ako'y nagkatawan tao, mga kapatid? Pagtatawanan ninyo ako at ako'y inyong lilibakin, paano ako magkakatawan tao? Tao na ako. Ang hindi pwedeng magkatawan tao o ang pwede lamang magkatawan tao, yaong hindi tao. Kaya nga, ang mga grupo ng mga tao na nagpapahayag na ang Kristo, na Espiritu, walang laman at walang buto, na paritong nasa laman, nagkatawan tao, sila ang nasa Diyos. Sa makatwid, ang kabaliktaran kung paano makikilala, mga kapatid, ang wala sa kamay ng Diyos, ang mga tao na hindi nagsisisampalataya at nagpapahayag na ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Diyos na nagkatawan tao. Ano sila? 4:3. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus, na hindi nagkatawan tao, ay hindi sa Diyos. Yan ang mga nasa sanglibutan. At ito ang sa Antikristo. Sa kanyang Juan 4:3, ito ay hindi sa Diyos. Ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon ay nasa sanglibutan na. Unang Juan 4:3. Sa makatwid, sa paksa natin, kayo ay sa Diyos. Kayong mga samahan, kayong grupo ng mga tao na tumatanggap, kumikilala, sumasampalataya, nangangaral na ang Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto, na parito, na nasa laman o nagkatawan tao, siya rin ang Diyos. Kayo ang nasa Diyos. At ano ang kapalaran ng mga nasa Diyos? Dinadaig ninyo ang mga nasa sanglibutan sapagkat mas dakila ang nasa inyo, mga kapatid, at hindi gaya ng nasa sanglibutan. Ang nasa atin ay mas dakila kesa dito sa mga nasa sanglibutan na ang pananampalataya nila ay ang Panginoon ay tao at hindi Diyos. Napakaliwanag po ng ating pag-aaral. Ano po baga naman ang tunay na pananampalataya nitong mga tao na pinatutungkulan ng ating paksa? Kayo ay Diyos. Tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo at bakit sila'y hindi itinuturing na mga Antikristo. Tunay ba ang napakinggan natin na binanggit ni kapatid na si Rilo na ang ating Panginoong Jesucristo nga ay Diyos at hindi tao? Unang Juan 5:20, hayaan ninyo ang pagpapaliwanag ng Apostol Juan din po naman. At nalalaman natin, unang Juan 5:20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino ba yung naparito na anak ng Diyos? Hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Binigyan tayo ng pagkaunawa. Kaya nga nagkatawan tao, tinuruan tayo, iniwanan tayo ng mga halimbawa upang ating matutuhan at tularan. Upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Kaya nga sinasabi ng paksa, tayo ay nasa Diyos. Makinig tayo. Upang makilala natin siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sino ba ang Panginoong Jesucristo sa kanila? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Anong pagkakilala ng mga nakay Kristo o nasa Diyos? Ang pagkakilala natin, ito ang Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao, na ipinadala sa atin ng Amang Diyos. Ito ang tunay na Diyos, ito ang buhay na walang hanggan. At sa 5:21 ng unang Juan, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Ang ibig lamang ipakilala nito, maliban po sa Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, wag po kayong magagalit sa akin. Ipinakikilala ng Biblia ang lahat po ng mga dinidiyos na pinaglilingkuran ng napakaraming mga tao ay mga Diyos-Diyosan at hindi po mga tunay na Diyos.
Maliban sa ating Panginoong Jesucristo, walang ibang Diyos. Mapapalad ang mga taong dinidiyos ang Kristo, nasa Diyos sila, mga kapatid, at dadaigin ng mga nasa Diyos ang mga taong sanglibutan. Bakit? Mas makapangyarihan, mas dakila ang Panginoong Jesucristo kaysa sa Diyos ng maraming mga tao. Sino-sino po ba naman? Itong pinatutungkulan ni Apostol Juan, mga kapatid, na nasa kamay nga ng Diyos o nasa Diyos, na nagsisisampalataya at ipinangangaral na ang Panginoong Jesucristo mismo ang tunay na Diyos. Ito po'y magandang tanong. Sapagkat napakarami pong mga tao, napakarami pong relihiyon, mga hallelujah, amen, praise the Lord, just have faith in Christ and thou shall be saved. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakarami pong relihiyon, lalo na ang mga protestante. Bagaman iba-iba ang mga pangalan, may Trinity, may Jehovah, may Sabadista, merong Church of the Foursquare, maging ang simbahang Katoliko, bagaman maraming mga Diyos-Diyusan at mga larawan ng simbahang Katoliko, kinikilala rin nila ang Kristo kung kanilang maiibigan lamang, mga kapatid at mga magulang, kung kanilang maisip man lamang na matawag ang Panginoong Jesucristo. Mas marami pa silang tawag kay Birhen Maria, kay Lorenzo Ruiz, sa mga papa, sa mga mga kapatid at mga magulang, at lahat ay nagsasabing mga Kristiyano, I am born again, mga kapatid, mga saksi. Totoo ba yan? Na lahat ng mga nagsisisampalataya kay Kristo ay mga nakay Kristo nga o nasa Diyos at mga liligtas? Atin po munang itanong, sino po baga ang tinatawag na literal? Sino po baga ang pinatutungkulan ni Apostol Pablo na kayo ay sa Diyos? Sinong mga taong talagang nasa Diyos? Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Literal ito, specific. Hindi po ito suntok sa hangin, no? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sino ba nagsasalita? Si Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Isa sa mga saksing nakakita. Kaya nga tinatawag na apostol, saksi, personal, na nakita at nakipag-usap, kinausap ng Diyos. Hindi ka mukha ng mga apostol-apostol sa huling araw na ito. May mga relihiyon Ang mga leader nila, tinatawag nila mga apostol. Mga apostol na sinungaling po yan. Sapagkat, pag sinabing apostol, saksi na nakakita, witness. Ngayon ka lang ipinanganak Hindi mo nakitang personal ang Panginoon, sasabihin mong saksi kang nakakita. May mga relihiyon na ganyan. Sa Biblia, Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Literal, specific. Dinidiretso, may mga anak ng Diyos. Sino ba sila? Paano naging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Sumampalataya nga sa Panginoong Jesucristo. Ano ba ang sinampalatayanan ng mga taong ito na mga anak ng Diyos? Sa unang 1:5-7, ang sinampalatayanan nila kay Kristo Jesus, there are three that bear records in heaven. King James Version, 1 John 5:7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, or the Holy Ghost. These three are one. Sa langit mayroong nagpapatotoo, ang Ama, ang salita. Sino ba yung salita? Yung berbo na nagkatawan tao. At ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa. Yan ang sinampalatayanan. Kaya nga, mga kapatid, binasa sa atin kanina sa aklat din ni Apostol Juan, nalalaman natin Kapitulo 5, versikulo 20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala, sinasampalatayanan nila na ito'y totoo at tayo nasa Kanya na totoo sa makatwid sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan.
sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ito rin ang Kristo na nagkatawan tao, naging mga anak kayo ng Diyos. At basta pananampalataya nga lamang ba? Sapagkat 3:27 ng Galatias din, ang lahat na sa inyo'y binabautismohan kay Kristo, ibinibihis na si Kristo. Mga kapatid, hindi po lahat ng mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano papasok sa langit o magiging mga anak na ng Diyos. Maliwanag po, mga kapatid, ang sumampalataya ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ito ay iisa, itong Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao, at pagkatapos po binautismuhan, lubog sa tubig, hindi wisik, hindi tabo-tabo, hindi buhos-buhos, at hindi paglalagay ng pangalan sa bata. Ang bata, hindi binibinyagan sapagkat walang kasalanan. Ezekiel 18:20, ang ating maliliwanagan sa talatang ito, mga magulang, ay nailubog ang kanilang mga lupang pangangatawan sa ilalim ng tubig, pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Ibinibihis na ang Panginoong Jesucristo. Ang katunayang hindi basta na bautismohan ka kay Kristo. Pangalan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang wika ng maraming mga nagbibinyag sa salita, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero tanungin mo saan bininyagan? Simbahang Katoliko, nang bata pa sila. Maling-mali. Pagkatapos, yung iba naman yung mga Protestante, saan kayo binautismo? Sa Baptist, sa Trinity, sa Church of the Four Square. Ano ang katunayang hindi lahat ng nagpabautismo kay Kristo sa iba't ibang relihiyon at iba't ibang iglesia ay papasok sa langit? Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sila lamang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kaya nga ang tinutukoy na mga anak ng Diyos na nakay Kristo, mga kapatid at mga magulang, sino-sino nga ang mga taong ito? Sang-ayon pa rin sa lalaking si Apostol Pablo. Ituloy natin ang Galatias 3:28. Wala nang magiging Hudyo o Grego man, wala nang Pilipino man, Inchik man, Amerikano, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. Sino ito? Kahit na Pilipino, Inchik, Amerikano, pag nabautismohan kay Kristo Jesus, kayo nga ang mga binhi, mga anak ni Abraham at nakakatiyak tagapagmana ng pangako. Paano mo makikilala ang mga na kay Kristo Jesus? Nakalimutan bang isulat sa Biblia ng Diyos? Sino-sino po baga ang mga na kay Kristo Jesus ayon sa banal na kasulatan? Unang Tesalonica 2:13 hanggang 14. At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos, si Apostol Pablo ang nagsasalita, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, ang Ebanghelyo ni Kristo, sa makatwid baga ang salita ng Diyos. Inyong tinanggap, sinampalatayanan, ang ibig sabihin na hindi gaya ng salita ng mga tao, kung hindi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. 2:14, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ano po ang ikakikilala? Sa mga na kay Kristo Jesus, sila ang pinangaralan ng Ebanghelyo. Tinanggap nila ang salita ng mga apostol, hindi tulad sa salita ng tao, kung hindi salita ng Diyos. Mga kapatid, at ano ang ginawa nila? Tinularan nila. Sino? Ang mga iglesia ng Diyos. Saan naroon? Na nasa Judea. Sino ang may-ari ng iglesia ng Diyos na nasa Judea? Kay Kristo Jesus. Sila ang mga anak ng Diyos. Sila ang nasa Diyos. Tinularan nila ang mga unang mga banal, mga kapatid at mga magulang.
Pinakinggan nila ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Dumating sa kanila ang pananampalataya. Sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, pangalan ng Anak, Kristo Jesus, pangalan ng Espiritu Santo, ebanghelyo o salita ng Panginoon sa 63 ng San Juan. Sila ang ipinakikilala ng Biblia na sa Diyos. Mga kapatid, walang iba kung hindi na kay Kristo Jesus ang Iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Doon itinayo ng Panginoong Jesucristo Anyo 32 ang iglesia na walang iba kung hindi ang kanyang katawan. Nang sabihin niya kay Apostol Pedro, mga kapatid, 16-18 ng San Mateo, itatayo ko sa ibabaw ng malaking batong ito ang aking iglesia at hindi mananaig laban sa kanya ang mga pintuan ng Hades. Amen. Sa makatwid, napakaliwanag ang mga nasa Diyos, ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ba ang matitiyak ng mga taong nangabautismohan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Romanos 8:1. Basahin natin sa Bibliang English na pinanggalingan ng Tagalog sapagkat mas maliwanag po sa English. There is therefore now no condemnation. Ngayon nga, wala nang ano pa mang hatol which are in Christ Jesus. Ngayon nga, wala nang ano pa mang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino-sino ba nakay Kristo Jesus? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit po? Who walk not after the flesh. Hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman. Ang ibig sabihin, hindi na nabubuhay pa sa lahat ng gawa ng laman. Tulad ng pagmumura, paglalasing, pambababae, pangloloko, pangungutong, mga paglalasing, mga pagkakampi-kampihan, mga pagkakabahabahagi, mga pangkukulam, mga pagsamba sa mga larawan at mga Diyos-Diyosa. Basahin ninyo Galatia 5:19 hanggang 21. Para wag tayong masyadong humaba, lahat ng gawa ng laman, hindi na ginagawa ng mga nakay Kristo Jesus. Who walk not after the flesh, but walk after the Spirit. Dapat lumalakad na, mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, sumusunod na sa mga utos ng Diyos. Yan lang ang ibig sabihin. Kaya sa ating paksa ay napakaganda po at napakaliwanag na ibig ng Diyos na matutuhan ang lahat. Sa kanyang unang 1:4:4, kayo ay nasa Diyos. Ang mga nasa Diyos, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mumunti kong mga anak, dinaig ninyo sila. Sino ang tinutukoy na sila? Mga kapatid, yung mga nasa sanglibutan. Bakit nadadaig ng mga nakay Kristo Jesus ang tinatawag na nasa sanglibutan? Buksan din po natin ang aklat ni Apostol Juan sa kanyang 16:33 ayon po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa makatwid, kung tayo ay nasa Panginoong Hesukristo, na kay Kristo Jesus o nasa Diyos, meron tayong kapayapaan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa sanglibutan. Sa sanglibutan, meron kayong kapighatian. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ito po ang dakila na nangasa loob ng katawan o ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, na walang iba kung hindi iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya ang ating Pangulo, siya ang ating Presidente, ang dakilang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ipinagmamalasakit tayo ng Panginoon hanggang sa mga huling araw na ito. Ano po ang katunayan? Na talagang ipinagmamalasakit tayo ng Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinagtatanggol tayo hanggang sa mga huling kapanahunang ito. Huling talata po, Juan 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa.
na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo o ng kanyang salita o ebanghelyo. 28:20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito, ito ang pangako ng Panginoon bago siya pumanik sa langit. Narito, ako'y sumasa inyong palagi. Ako'y sumasa inyong palagi. Eternal, walang katapusan. Totoo ba yan? Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Kaya napakaliwanag po ng ating paksa, mga kapatid. Unang 1:4-4, kayo ay nasa Diyos. Sino yung kayo na nasa Diyos? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga anak kayo ng Diyos. Dinaig ninyo ang sanglibutan sapagkat mas dakila ang nasa inyo kaysa siya na nasa sanglibutan. Sino ba ang nasa atin na mas dakila kaysa doon sa mga pinaglilingkuran ng mga taong sanglibutan? Nasa atin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sinasabi ng mga apostol, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang kalaban natin, mga kapatid? 8:31 ng Romanos. Ang Diyos ang ating pananggalang, ang Diyos ang ating sandata, ang Diyos ang magsusumakit sa atin upang ilayo tayo sa mga kapighatian, sa mga kadalamhatian, sa luha at kalumbayan at sa lahat ng mga kaaway nating mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo po lamang ang ating tagapagligtas. Hindi po tayo maililigtas ng sino mang tao. Ezekiel Kapitulo 14, versikulo 14, hindi pwedeng magligtas ang sino mang mga tao. Hindi tayo maililigtas ni Birhen Maria. Hindi tayo maililigtas ng mga santong kahoy, ng mga larawan, ng mga hugis, ng mga iba't ibang mga anyo ng mga bagay. Lalong hindi tayo maililigtas ng Kristo na ang pagkakilala ng iba sa ibang mga relihiyon ay Kristong tao. Hindi makapagliligtas ang Kristong tao. Ang magliligtas sa atin ang Kristo na walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos na nagkatawan tao. Ito nawa ang ipagpala sa atin magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan at kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Tunawa ang ipagkaloob sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga kapatid, mga kaibigan namin at mga magulang. Ito nawa ang maglumiwanag sa ating mga kaluluwa. Maisakabuhayan natin, mapanampalatayanan natin at mapanghawakan na ang Diyos ay sumasa atin sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi niya tayo pababayaan o iiwanan man lamang. Amen. Hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.